Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga mag-I'm back ang yung online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, Philos versus RG naman ang re-reviewin natin ngayong araw. Katatapos ko lang reviewin, panoorin at hatulan ang Lord Manuel versus Pamoso. Upload din sa channel natin. Mapapanood nyo yun. Check nyo lang. Tapos ito, right after that battle, Philos versus RG naman. Wala nang pahinga-pahinga, men. Kailangan maglagay ng pondo sa channel natin para may mapanood kayo tuwing 8 PM. Sorry nung mga nakaraan, late na upload ko, madaling araw na, pero yun, bumabawi naman ako, 'di ba? So, yun. Philos vs RG, hindi na rin ako magbibigay ng insight sa battle na to. Sa mga nakakilala kay Philos at kay RG, alam nyo na kung ano ang kung paano sila magsulat, ano yung structure ng sulat nila, 'di ba? So, yun, hindi na ako magbibigay ng ano ko dito, insights ko sa battle na to, kaya diretsuhin na natin, sabay na natin, reviewin na natin, tapos tignan natin kung paano sila aatake sa isa't isa, kung ano yung handa nila sa isa't isa. So, game! Si RG, una para kay RG, hantungan 5. Pakinggan natin. Yo! Bisaya in the city. Pero di po ako kumakantot ng saging. Kayo'y aking babalaan. Pero pag tumira pasok, may butas ding mahahanapan. Matik dadapayan pag aking natamaan. Tao ng Bisaya, tiyak bulagta pag may nasaging kalaban. Philos pa pangalan. Philos pa pangalan. Yung may delivery na pasigaw kahit di bagay sa sinasabi. Malalaman yung punchline na pag nag-react na siya ng heh. Pag nag-jokes, patawa yung projection. Kahit corny masyado at lame. Magpo-4 bars yan sa intro, sabay magtatanong ng game. Kakatapos lang mag-wordplay, mag-wordplay na naman. Stupid at senseless, bihira pa mag-multi sa verses. Puro wordplay na sa skill sets, all three niya sinisingit. Rapper na walang punchline, pag walang wordplay na maisip, tang ina mo. Pinanood ko 14 niya na laban, real talk, 14. At lahat yon nag-fake choke siya. Lahat yon nag-fake choke siya. Di lang isang round, minsan dinodoble pa. Ikaw yung dahilan kung bakit yung fake chokes kumukorni na, stupid ka. Mga battles ni Philos nagkukos ng boredom. Pangit tumira neto, parang shooting form ni Longbam. Sarap sa kalen hanggang mag-faint bro, sabay throw down tong panay. Fake choke, dapat chino-chokes lama. Kasi katunog mo lang lahat. Walang identity na epic. Hindi special, walang branding, ganyan kaka-generic. May elements at substance kaso parehas synthetic. Valentina at Silas, ultimate skills niya mang mimic. Kung hindi parody, kung hindi fake jokes, malamang parody. Imbis sa punto nakafocus. Kuha mo na sa dibdib, parang maitim utong ng osus. Pangit ang pacing, iisa ang flow, istilong monotonous. Ikaw ang unang maiisip pag sinabing tunog mo. Basang-basa kita. Pero if ain't broke, don't fix sa Kempayo G. Pero maiilang ka ng spit, mga dala mong fake jokes at parody.
Sabay babaguhin kanyang pacing, mannerism at delivery. Philos will philos at makikita niyong wala sa sarili. Okay, maganda yung shoutout kay RG. Men, shoutout sa'yo. To be honest, nagustuhan ko yung round 1 ni RG. Nag-umpisa siya sa pag-breakdown sa estilo or sa kung paano mag-perform si Philos, 'di ba? Bin-breakdown niya na ganito yung malalaman yung punchline pag ganito. Pinanood yung mga battles, lahat ng fake choke, 'di ba? So pinag-aralan niya, bin-breakdown niya. So para sa akin, ano 'yun, magandang paghahanda 'yun. Pangalawa, mga similes. Pangatlo, technical, 'di ba? Which is si RG, napapanood ko na to before, nare-review ko na to before. Ganun talaga siya magsulat eh. Motus flip top na napanood ko na to si RG. So ganun talaga. So ano lang, mas pulido lang ngayon. Tsaka feeling ko ano talaga, pinagandaan niya talaga si Philos. So nagustuhan ko yung yung content ng round 1 ni RG, kung paano niya bin-breakdown si Philos, yung mga similes niya, tapos yung atake niya na technical. 'Di ba? So yun, tignan natin kung paano babasagin ni Philos yun, 'di ba? Magandang magandang wall yung na-generate ni RG. So let's see kung paano babasagin ni Philos yun. Yo! Check! Isang taon nakalipas mula nung mabigo kay Mirage. Guess what? Di na ako natalo, motos to flip top buong taon naging malinis trumabaho. Kaya kung may angulo kang di nakuha pedestal, boy, la akong paki sa fame, put respect on my name. Kasi kahit di nakuha yung ring, I'm still married to the game. Who the fuck are you? Boss, sino tong putang inang to? Lakas ng lobo. Ito yung gusto ko kay Philos eh. Ito yung gusto ko kay Philos, men. Yung pagiging aggressive niya sa bawat battle. 'Di ba? Namo, mapa-flip top, mapa-motus. Yung aggression niya hindi nagbabago. Tangin na, shout kay Phil. Isa sa mga paborito kong battle MC dito sa Motus. Kaya kapag may battle siya talaga, real talk, pag may battle siya, inaantay ko yung, kung hindi man ako makapunta or nakapanood ng live, isa siya sa mga inaabangan kong upload sa Motus, yung mga battles ni Philos. Kasi yung aggression niya, hindi talaga nagbabago eh. So, nakakapagtaka lang kapag bumaba yung aggression niya. Yun yung nakakapagtaka. Pero, hindi eh, di ba? Kada battle, ganito yung aura niya, yung presence niya eh. Kaya, props. Respect on my name. Kasi kahit di nakuha yung ring, I'm still married to the game. Who the fuck are you? Boss, sino tong putang inang to? Lakas ng loob bumarap sa akin sa ganito, samantalang di ka nga kilala ng mga nasa harap mo. Ako, pag sinabi yung Philos, Tenshinhan, Sabado de Gloria, marami pa dyan. Eh ikaw, sige nga RG. Guys, RG, kaka-ML nyo yan. Dun pa lang, alam mo na ang pagkakaibahan. Naaanhin mo yung ngalan kung wala kang pagkakakilanlan. Masakit, katotohanan, pero kailangan mong malagpasan. 2 letra na nga lang pangalan, di ka pa Hindi pa matandaan. matandaan. Ano na? Ayos yun. Masyado ka mukhang mabait, malata, maputi ang sagwa mo sa battle. Paano kami matatakot sa'yo yung boses mo tunog nagpapakadel? Gago. Mula sa kutis, pormahan, buhok, di ka straight, bayo tong buang. Alam mo bang, wala kaming respeto sa mga rapper na kulot yung bangs. Anong pag-Ilonggo malambing? Ulul, Bisayang, Badeng, Panay Subo. Trip niyang gawin, tambay sa gingan, nanonood ng mga naglululo. Laban nyo ni Castillo, para kayong si Biwan at si Bitong nag-aagawan sa buto. Mga damuho, tigas-tigasan pa tong mga saging, elitaw naman yung puso. Laban nyo ni Dave ayos. Tinalo ka ni Dave Denver. Patunay lang, ikaw ay alanganin kasi dinurog ka lang ng MC natatakot lumaban sa akin. Di ka pa nahinog na bulok. Oy! Hindi ko alam kung kailan ko nasabi yun. 2 years ago. 2 years ago ata.
I think that was 2 years ago eh. Hindi ko na matandaan kung kailan ko sinabi yun. Tapos, ano yun, sa preference ko lang. Sabi ko, feeling ko, magandang maglaban Philos versus Dave Denver. Yun, nabanggit ko lang. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nabanggit. 'Di ba? Pero ayun, after that, nagtuloy-tuloy na yung, ang dami ko na nababasa na Philos versus Dave Denver naman. 'Di ba? So, tapos mismo sila Philos, mismo sila Dave Denver, gusto rin nila maglaban. So, hindi ko alam ba't hindi pa binibigay ni MZite or baka sa flip top na mangyari or sa tournament. Hindi natin sure. Pero Dave, looking forward ako sa'yo sa Pedestal 5. Real shit. Looking forward ako kay sa dalawang to. Sana magkabilang bracket sila, 'di ba? So, tignan natin. Tinalo ka ni Dave Denver. Patunay lang, ikaw ay alanganin kasi dinurog ka lang ng MC na tatakot lumaban sa akin. Di ka pa nahinog, nabulo ka na dahil sa mga bara na hilaw. Saka paano nga naman makakalaglag kung wala kang bitaw? Kahit anong gawin mo ngayon, yan ay basic hit. Matic week, lakaming paki sa RG, iba pa rin yung classic shit. Round 1 pa lang, it's over. Ikay na checkmate, tinapos ng early tong RG. GG, well played. Ganda. Tangina, pang ano na yun eh. Pang round 3 na yun eh. Pang tapos na yun ng battle eh. Diba? Pang tapos na ng battle yung ginawa ni Philos dito. Ayun. Uulitin ko, maganda yung round 1 ni RG. Maganda yung construction niya. Maganda kung paano niya bin-breakdown si Philos. Maganda yung ginamit niyang mga atake, angulo, references. Maganda yun. Pero yung aggression ni Philos, I think ayun yung wala dun sa performance ni RG. Kasi yung yung aggression ni Phil, hindi yun ano eh. Yung sa performance ni RG, hindi yun sumapat, no? Dun sa aggression ni Philos. Kasi dun nag-uumpisa yung performance eh. Dun nag-uumpisa yung presence ni Philos eh, sa aggression niya. So kapag isipin nyo, walang aggression yung performance ni Philos, parang patay, di ba? Parang walang kulay, walang ano. Pero wala eh, ganito yung performance ni Philos every time na bumabattle siya. So I think sa unang ikot malinaw, tsaka mas may DN eh, mas may impact yung mga punches ni Phil para kay RG, mas ramdam mo dahil nga sa delivery. So ganun. I'm expecting more from Philos, kaya 9 muna. Then kay RG, 9-8. So 9-8 in favor of Philos. Round 2. Yo! Kakasabi niya lang. Zap, Tenshinhan. Tenshinhan ina mo. Tenshinhan ina mo. Pag bumabatil, nakaganyan pa yan na hand sign. Parang taga-blind rhyme. Proud na proud sa nakaw niyang punchline, ginawa pang tagline. Sinitanan ni Mirage yung leching yan. Di man lang nagtanda, parang Peter Pan. Kung gobyerno, milyon ninanakaw, ikaw 3 digits lang. Okay, 3 digits, jersey Lahat zero. ng bars mo, Okay. pamilyar ah. Tila may kadoble din par. Pati nga pag-propose mo sa finals, di rin original. Sinyo sa DPD finals na gimmick, ilang times na nasilip, nag-plagiarize ang makitid. Kahit napaiyak ang misis, kay si Bakpag nilitis, palpak ang proposal, parang denied ang thesis. Di ba yung girlfriend mo nagtatrabaho sa Canada? Denied ang proposal. Ano yan? Parang ano yan? Kay Thesis. si Bakpag nilitis, palpak ang proposal, Palpak ang proposal, parang denied ang thesis. parang Angas. denied ang thesis. Angas. Di ba yung girlfriend mo nagtatrabaho sa Canada? Para yung buhay nyo maayos. Sisipagan mo, gagalingan mo talaga mag-propose, lalo na kung sa kasal siya yung gagastos. Sira ulo. Sisipagan mo talaga mag-propose, lalo kung sa kasal siya yung gagastos. Doble-doble trabaho niya dun, puta. Ikaw sa tricycle lang kumukuha. Yung syota mo tumutudo habang ikaw tumutoda. Pero wala namang masaya
Pero wala namang masama sa trabaho mo. Pero parang sa kanya lahat ata galing pinag-ipunan nyo, pare. Ang masaklap doon, nasisikmura mo yan bilang lalaki. Kaya kapag bumatil, Bigat, ah. walang originality. Yung connection, di na para tanungin pa. Personal. You bring nothing to the table kasi nga palamunin ka. Kung ako sa'yo, tulungan mo. Tipong sipagan mo mamasada. Tagusin mo kahit highway, bro. Hindi yung kapag napapagod siya, tangina, imamay-day mo. Kupal bugok, tanginang buhay lungkot. Pag tinanong anong ulam, sagot niya moral support. Pero suportado naman daw kapag Shoutout bumabatel. si kay Judge Gina na Baka sakaling dito umasenso. Ulol, nagsasayang kayo ng oras pareho. Kaya kahit sipagan mo man bumatil, ako na magsasabi dito para sa lahat. Kasi walang kanta, mediocre sa battle, naknang puta sa clap. Kaya kahit anong gawin, ikay kukulangin pagkat. Kasi di ka ganun kagaling para buhayin ang rap. Kasi kanina Technical pa na. dapat patay. Pero di na dapat tuluyan pa. Pinamukha ko lang sa'yo, Philos, na sanay kang binubuhay ka. Yeah! Personal shit! Medyo naalog ako doon. Ako yung naalog doon sa personal shit ni ni RG. Lalo na yung tumutodo, ikaw tumutoda, siya yung gagasa sa kasal, sanay na binubuhay. Ang ganda nun, no? Ang ganda nung ender. Sanay ka naman na binubuhay pa. Dapat, matagal ka na dapat. Kanina ka pa dapat patay. Ang ganda nun. So, ayun. Medyo ramdam ko yung slight. Ramdam ko yung personal shit ni RG dito. Medyo naalog ako doon. Ang ganda nung, mga setups niya para doon sa gusto niyang ipunto para kay Philos. Pero, ayun nga rounds 1 and 2 ni RG, ang kulang yung aggression. Sabihin na natin, aggressive naman si RG. Yes, aggressive siya, pero iba yung aggression na dala ni Philos So, kung sa aggression lang, sobrang layo ng agwat. 'Di ba? Sa content, sa sulat, sabihin nating dikit, pero lumalamang pa rin ng konti ng konti sa in terms of punchline si Philos. Pero sa pwede pa namang mahilot 'yun 'di ba? Pero sa aggression doon ang mahirap talaga para sa akin. So, rounds 1 and 2 ni RG, maganda 'yon, almost perfect. Pero sa aggression talaga nagkakaroon ng differences, 'di ba? So, tingnan natin round 2 ni Phil. Nagpatuloy si RG dito sa sa pagbe-breakdown niya sa isang Philos 'di ba? At para sa akin effective pa rin. Tapos nadagdagan ng personals, 'di ba? Epektibo. RG, shoutout sa iyo. Effective. Philos round 2. Ayaw! Alam niyo paano ko nalamang Bisaya to? Sa pangalan mo kasi. Isipin nyo, Christian Paulo, M-Site, Philos, Renscari, James Nico, Calix, Supremo, John Andre, di ba? Tinde, Pangdirbe, tas ikaw, RG Merlo, RJ, Bisaya ang puta. Para kang si Tirde! pero speaking of, nakita ko to sa page ng Bisaya versus Everybody. Binabars din yung mga Tagalog. Proud na tagapagtanggol fest, ngayon tayo magpang-abot. Sinabihan lang silang, ayusin yung pili ng kulay ng suot, kayo pa galit? Bakit? Kasalanan ba naming mga Tagalog na colorful kayo manamit? Tapos aasarin nyo kaming umiinom sa cup noodles? Masyado kang hambog! Kayo nga yung baso yung ginagamit baon ng nyog. Kumakain kami ng pagpag? Ulul, kayo yung mas agrabyado. Alam ng mga tao. Grabe ang liwing sa inyo, no? Arroz caldo. Ayoko sanang gawin to. Kasi may kagrupo akong malapit sa akin. Pero tama na pagsusuot ng orange, red, green. Mukha kayong lumalakad na 7-Eleven.
Tignan Tapos mo may si naka-orange Tol, yun. Okay na siya pumorma. Okay na siya pumorma. Simula nung sa unknown siya nanaog. At malabo na rin siyang mag-Bisaya lines. Kinumpert na namin sa Tagalog. Pansin nyo, pag Bisaya versus Tagalog, normal na lang yung asaran. Alam mong biro yung dulot. Pero pag Bisaya versus Bisaya, tangina ang lalim. Ramdam mong may hugot. Laban nyo ni Penpluma. Naglaitan ng accent. Kala mo talaga magkaiba ng kutat lahi. Kung sino pa dapat dumidepensa sa mga Bisaya, sila pa mismo umaatake. Kaya, rarara! Tang-inang legacy yan! Ulul, tang-ina ka lang. Alam mo ba ang sa paggamit ng 2 letters na pangalan, wala kang karapatan, kaya dapat lang iban. Salang sa apoy habang binabangka. Ngayon panoorin nyo kung pagulungin to ng hindi sinasadya. Ganong kalayo ang agwat. Malabong umabot sa akin paglalakbay. Magkaiba tayo, bay. At kahit ipatingin mo kay Ganleo, di tayo magpapantay. Pero kung mag-a-ask ka man ng gods, para yung odds ay against me, tandaan mong motos MC na si Marshall, so the God must be crazy. Last! Pansin nyo, gumamit ako ng mga yawa para tapusin tong binata. At binanggit ko na lahat ng magaling side, ubos na ang Bisaya. Ilang parody yun? Di ba? Hindi ko alam kung parehas tayo ng naging panlasa sa round 2. Magkaibang approach. Yung kay Philos, technical. Yung kay RG, personal. So, mas natripan ko yung pamamersonal shit ni RG eh. Kasi ramdam ko na kung saan niya hinuhugot yon. Ramdam ko kung paano niya na-deliver yun. Ramdam ko kung gaano kabigat yung mga punto na sinabi niya. Shout kay Philos, may andun pa rin naman yung mga references. Yun, yung usual Philos, 'di ba? Yun yung usual Philos eh. Pero shoutout sa iyo, Phil, pero sa tingin ko ibibigay ko kay RG yung round 2. Nahinaan ako sa kung ikukumpara ko rounds 1 and 2 ni Phil, sa tingin ko mas malakas yung round 1 ni Philos eh kaysa dito sa round 2. Andun pa rin yung aggression, pero yung content kasi doon ako nag-base sa content kung sino yung para sa akin mas effective. So okay naman yung ginawa ni Philos, no doubt doon, pero para sa akin mas effective, mas mabigat kasi yung personal shit ni RG eh. So sa preference ko, I think ibibigay ko kay RG yung round 2. So 9-8 sa round 1 in favor of Philos. Tapos sa round 2, hindi ko pwedeng i-7 points si Philos eh, kasi maganda naman yun. So 8.5. Hindi, ganun eh. Ganun yung pwedeng ibigay na score eh. 8.5 para kay RG. Kasi kung ikukumpara ko yung round 1 ni Philos sa round 2 ni RG, mas malakas pa rin yung round 2 ni Phil. Pero sige, game, para matapos lang. 9-8 sa round 1 in favor of Philos, 9-8 sa round 2 in favor of RG. So, yun. Round 3. Dinamay pa si M-Site. Napaka-weak, boss. Anong Christian Paulo pangalan yan? J-Dogs. J-Dogs. J-Dogs yan. Mark my words. Di ba? Mark my words. Siya nga pala si Philos. Kung tutuusin, big fish na yan, then yes. Naturingang top tier MC ng Motus dahil sa tournament success. Ulol, dalawang beses. Oo nga pala, no? Buti nabanggit ni RG. Dalawang tournament na pala umabot si Philos ng finals, no? Pedestal 2 tsaka Pedestal 4. Tapos ngayon si Lipcram, ganun din. Dalawang beses na rin siya nag-isa buhay, dalawang beses na rin siya nag-finals. Tapos hindi rin nag-champ. So, parehas sila. Halos parehas sila ni Philos. Dahil sa tournament success.
Ulol, dalawang beses kang iyakin sa pedestal. Kaya kung i-consider nyo tong sixer, ito na yung ebidensya. Pagkat laglag lagi sa playoffs tong Philadelphia. Oo, etchapuera. Habang ako, di nyo ko kilala. Unang battle ko to, kaya sabik mang headhunt. Ako yung rookie na magsa-shine sa field na parang edge cam. Wait, what? Parang edge cam. Habang ikaw, nag-flop lang performance ni Anthony at Vicente G. Kaya ka nag-killing spree. Pero di makitaan ng bilang na parang hidden fee. Oo, di nakilala sa sulat. O di nakilala sa sulat o sa pagiging complete MC. Pinaka-trademark ng career, putang ina, consistency. Pinaka-trademark Personal ng pa career, rin. putang ina, consistency. Walang trono, walang authority. Walang trono, walang authority. Shit. Walang trono, walang authority. Di rin matawag na uncrowned king, tangang yan. Oo, may reign sa pangalan, pero walang reign sa pangalan. Habang ako may range na nahawakan. Rekta sa taas niyan. Di nalilikuyan. Di lang gigripuhan. Bala sa ulo yan din paliliguan. Merong kutsilyo blade out. Meron pang pistol kay dead now. Ito'y metal sa rap na parang greyhounds. Sa bala ratratin ng talim kakalansing. Tung venue will get loud. Dito sa sounds and play, I'm playing sounds. Pero Philos staying proud. Kung walang highlights ang iyong career, it's different way now. Kung walang highlights ang iyong career, it's different way now. Ika'y basag-basag ngayon, ito yung performance mo na breakout. Get proud. Performance mo na get proud. Kasi nakafocus ka lang sa fame clout. Magkaiba tayo ng level. Padaplis sa target lock. Isang bala sa firing squad, walang sulat parang writer's block. Advice ko para di ka maging laughing stock o punching bag, dapat may rhyme scheme brad. After that, angle at talent swag, putang ina mo Philos, ganito mag-battle rap. Kasi meaning ng Philos, I love. At yaoy legit. At ako galing City of Love cause I own this shit. Yeah. Kaso, nagkaroon na ng dumi sa performance yung round 3 ni RG. Sayang, kasi ang ganda ng multis na naman. Pero sobrang naka-apekto yung mga starter niya. So, wala. Proceed tayo. Yo! Alam mo ano ayaw ko sa'yo, Noy? Lagi mong sinasabing sa Motos ka nagmula. Pero sa tuwing kinukutsa tong liga, isa ka sa mga walang makuda. Papuri gusto, hate ayaw. Ganyang kayo, kaputapete, mga walang sagot sa mga leche. Panggap inosente, tandaang wala kang karapatang makiani kung takot ka sa mga peste. Ako, di ako mayabang. Pero kaya kong pangalanan mga saksakan ng katangahan, gaya ng fuck you, pulo MCs! O ba't di nyo ako labanan ng magkaalaman? Tunog Motos, paulit-ulit na paratang ng mga bano at mayayabang, tinuring pang kapansanan o baka sadyang di nyo lang matanggap na kung usapan underground kami ang pamantayan. Bakit? Nasaan kayo ng 2022 hanggang 2024? Di ba anino lang sa mga ilaw naming natatamo? Mga panahong malabo pa sa video ng Bibo yung pag-asa nyong pumantay sa ligang to. Mga panahong kung di pa kayo kukulab sa Motos, di kayo mapapansin ng publiko. At mga panahong niyayanig ni You Can Found yung underground, matuntun lang yung isla nyo. Tuntun lang yung isla nyo. Ngayong taon lang sumabla yung Motos dahil sa di inaasahang pangyayari. Ngayong taon lang din kayo nagkamalakas na pinali, tas 3 Motos MC pa kasali. Mga champion nyo, Prince, Pamoso, Casper, na siya mismo ang humubog. Di ba sasang-ayon sa atake? Na hanggang ngayon si Sight pa rin ang dahilan kung ba't nakaka-champion yung may-ari? Aray! Kasi kung walang issue yung dalawa, malamang yung mga MC nila, halo-halo. Ngayon ang tanong, magagawa niyo bang tumagos kung usapan tayo? Pero di na dapat pag-usapan kung sino sa atin makakasampa. Pero tandaang magkabatiman o hindi, yung 2x2, di kayo sa amin makakatabla, boss. Gets kita.
na ang di pagsagot basta-basta ay tungkulin ng pinunong may pangunawa. Kaya bilang sundalo mo ako na bahalang magbalik ng mga binabato nilang bala. At kung si Invictus kinoronahan si Sir Enigma, ikaw boss, dapat ka lang pasalamatan pagkat ako'y naniniwalang ang utang na loob hindi nababayaran. Ako'y nagpapaalala lamang bilang dating nagpapala na kung may nasisilungan kang bahay, dapat marunong mag-alaga. Ngayon saan mo ako bubutasan? Kung para sa'yo ang labang to'y dagdag kaalaman, paano mo pa ako sisiraan kung ikaw nga mismo ay kasama sa aking pinaglalaban? Tinanggap ko tong laban na tanging malasakit ang baon. Pinatunayang kayang bumalik kahit galing ng ibang nayon. Sinadya ko magpailalim sa poster para masaksihan nyo ang pagbangon. Ngayon tapos na ako sa ilalim, samahan nyo ako na umahon. Speechless, man. Wala akong masabi dun. Hindi na ako magko-comment dun. Pinaringgan niya yung mga motos MCs. Pulo MCs, no? Ang tanong, may papalag ba? Yung champion nila si Baltz. Si Pamoso, dito yan galing sa motos. Si Baltz. Sino pa? Lax Hartis. Si Prince, alam ko FRBL galing si Prince. Diba? Or nanggaling, hindi ko alam kung saan siya unang bumatil eh. Pero ayun, sa tingin ko si Baltz lang ang si Baltz lang ang possible na kaya pumalag kay sa performance wise ni Philos eh, 'di ba? Iba yung Baltz, men, iba. Hindi ko pa siya napapanood pero yung alam ko napanood ko na siya sa mga ng tournament, na review ko siya. Magaling yung MC na yun eh. Sa tingin ko magandang matchup yung Philos versus Baltz. Let's see. Yun, all 3 rounds, men. Philos, no comment na dun sa round 3 ni Phil, pero still the aggression was very consistent. Yun, shoutout kay RG, maganda yung pinakita niya, pero rounds 1 and 3, Philos yun. Round 2, it's either tabla or RG, pero ako na naig sa akin yung content ni RG, kaya bibigay ko kay RG yun. So final score 17 tapos 7-24 para kay tama ba? Tama, 24 points para kay RG. Kay Philos naman, bigyan natin ng yun, perfect 10 yun. So that's 9-8-9, so that's 27. So 27-24, 1 and 3 Philos. Tungan 5. Na-check nyo yan. Pero, maging online. Maraming salamat. Pero yun, ang boto ng Hurado, 3-0, magingay para kay Philos. Shoutout kay Ate. Shoutout ko nga pala, titulo ilagay na rap battles. Absent ulit ako. Yung OM namin, yung TL ko na pumayag dito. Absent ulit ako. So, ayun. Yun lang. Nagulat ako na sa round 3 kasi ni Philos eh. Diba? Speechless ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung paano niya, bakit niya, ewan. Bahala na. So, ayun, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.